Dominant Protector. Credit to the author. 5391-5400. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay hindi sinasadya. Maghintay ka lang, mabilis na umalis si Paulo matapos sabihin ang tatlong salitang ito. Halata na humingi siya ng mga tagubilin mula sa mga nakatataas sa sekta. Sabi ng sect master, dahil sinabi mong ibinigay mo ang espiritual na damo kay Wooking, maniniwala kami sa iyo. Pero para mapatunayan ang iyong katapatan, sana ay makapagsulat ka ng liham para tawagin si Wooking. Hindi yun dapat maging problema, di ba? Sige, sabi niya. Sige. Walang pag-aalinlangang pagsang-ayon ni Terence. Kumuha siya ng panulat at papel at sumulat ng liham sa mesa. Walang espesyal doon, at wala rin siyang nabanggit tungkol sa Spirit Sense Grass. Gusto lang niyang pumunta si Wooking sa sekta ng Spirit Leaf. Pagkatapos niyang magsulat, iiwan niya ito sa pinto para madaliin ni Paulo na pumasok at kunin ito. Nang muling sumara ang pintuang bakal, hindi napigilan ni Yubi na magtanong ng may pag-aalinlangan. Bakit mo nga ba talaga isinulat iyon? Kung gusto nilang ako ang magsulat, ako ang magsulat. Hindi naman malaking bagay yun, walang pakialam na sabi ni Terence. Pero hindi ba't kinakaladkad mo lang si Wooking papunta sa fire pit ng walang dahilan? Medyo nag-aalala si Yubi. Alam na niya na mayroong hindi pagkakaunawaan sa pagitan ni Wooking at Terence noong panahon ng pagsubok. Bagamat hindi niya alam kung bakit, sigurado siyang kakampi rin si Wooking ni Terence. Hindi ba't may sarili siyang kinakampihan si Terence? Dahil fire pit ito, Terence at sabay-sabay tayong pumasok. Mas magiging masigla ito kung ganoon, natatawang sabi ni Terence. Natural lang na alam ni Yubi na nagbibiro lang siya. Gayunpaman, hindi siya matawa sa sandaling iyon. Pagkatapos ng ilang sandaling katahimikan, sinabi niya, hindi ko alam kung ano ang pinaplano mo sa puso mo, pero ayokong makipagkompromiso ka sa kanila dahil sa akin. Ikaw ang dakilang tiyuhin mayor ng paaralang Chindian sa North Island. Ang mga nakatataas sa ating sekta ng Spirit Leaf ay hindi mga tanga. Hanggat iginigiit mong hindi sumasang-ayon, wala silang dapat gawin sa iyo. Papayagan ka rin nilang bumalik sa kalaunan. Kumusta ka naman? Tanong ni Terence. Ako. Sa pinakamalala, mananatili na lang ako rito at sasali sa isang closed-door cultivation. Walang balak magpanggap na relax si Yubi. Ito talaga ang iniisip niya. Sa pananaw niya, ayaw niyang tuluyang makipaghiwalay sa sekta. Gayunpaman, dahil sa personalidad niya, hindi siya basta-basta susuko. Kaya, ituloy na lang natin ang pagkapatas na ito. Bihira talaga ang isang babae na magkaroon ng ganitong kalaking kalayaan at kagaan ng loob na katulad mo. Casual na papuri ni Terence, sige, ituloy na natin ang ginagawa natin kanina. Ano? Ano iyon? Napuno ng pagkalito ang mukha ni Yubi. Hindi ba't sinabi ko na dahil walang ginagawa ako, matutulungan kitang makarating sa Jiedan stage? Ayaw mo bang maging Jiedan stage master at takutin sila? Natural na sabi ni Terence. Posible ba iyon? Nagliwanag ang mga mata ni Yubi. Kung may pagkakataon lang siya, syempre gugustuhin niyang sumugod patungo sa entablado ng Jindan. Sa katunayan, kung isa siyang eksperto sa Jindan, hindi sana nangyari ang bagay na ito. Ang spiritual grass ay maaari lamang gamitin ng mga Jiedan stage masters, at siya ay nasa foundation stage pa lamang. Ito ang pinakamahalagang dahilan para ibigay niya ang spiritual grass, at kung siya ay magiging isang Jiedan stage master, natural na hindi magiging totoo ang paliwanag na ito. Gayunpaman, ang ganitong uri ng bagay ay maaari lamang mapanta siya sa pamamagitan ng kanyang sariling kakayahan. Kung talagang tungkol ito sa pag-abot sa Golden Core stage, wala pa talaga siya sa antas na iyon. Tutal, sa totoo lang, hindi pa siya na-promote sa foundation establishment stage ng matagal na panahon, wala pang 2 taon. Ang mahalaga ay wala siyang mga kondisyon. Wala siyang Golden Core o Golden Core sa kanyang mga kamay, kaya hindi madaling makaabot sa Golden Core stage. Anong imposible dyan? Sabi ni Terence habang kumukuha ng maraming tableta. Natigilan si Yubi sa isang tingin, lahat sila ay mga ginto ang core, gininto ang core, at bawat isa sa kanila ay may kinang. Lahat sila ay F***King Supreme. Ang pangunahing layunin ni Terence sa pagpunta sa Spirit Leaf Sect sa pagkakataong ito ay para bigyan siya ng ilang gininto ang core.
Tutal, magkaibigan sila sa kabila ng lahat, at dahil sa personalidad ni Terence, hindi niya aapihin ang isang tunay na kaibigan na tulad niya. Para sa akin ba lahat ng iyan? Tiningnan ni Yubi ang mga ginintoang core na isinuksok ni Terence sa kanyang mga kamay, natulala. Alam niyang mapagbigay si Terence, ngunit medyo nakakagulat para sa kanya na maging ganito kabukas palad. Ito ay mga gintong core na may pinakamataas na grado. Oo, hindi mo naman kailangang tapusin lahat ng sabay-sabay. Sapat na siguro ang dalawa sa ngayon, sabi ni Terence. Dalawa. Nabigla si Yubi nang marinig niya ito. Alam niya na habang tumataas ang grado ng tableta, mas hindi niya ito dapat kainin, lalo na ang ganitong uri ng Supreme Grade Golden Peel. Sa kasalukuyang antas ng kanyang cultivation, kakailanganin niyang gugulin ang lahat ng kanyang lakas para matuno ang walang kapantay na napakalaking medicinal power nito. Kung kakain siya ng dalawa, talagang papatayin siya nito. Huwag kang mag-alala. Siyempre, hindi ka maaaring kumuha ng dalawa kapag nag-iisa ka. Pero ayos lang sa akin dito. Matutulungan kitang gabayan ang kapangyarihang panggamot, paliwanag ni Terence. Alam niyang hindi pa lubusang nagagalaw ni Yubi ang harang sa pagitan ng Foundation at Golden Core, at wala pa sa yugto kung saan maaari na talaga siyang makarating sa Golden Core stage. Ang pagkain ng isang Supreme Grade Golden Core ay maaaring hindi garantiya ng kanyang kaligtasan, ngunit ang dalawa ay hindi magiging problema. Posible ba talaga ito? Medyo hindi pa rin makapaniwala si Yubi. Hindi pa niya naririnig ang tungkol sa pagkain ng dalawang dekalidad na gininto ang core. Kung tungkol naman sa paghingi ng tulong sa isang tao para gabayan ang lakas ng panggamot habang isinasagawa ang proseso ng pag-unlad, mas imposible pa ito. Ang ganitong bagay ay lubos na taliwa sa kanyang sentido komon. Oo. Tumanggaw si Terence, hindi na nagpaliwanag pa. Sige, simulan na natin. Mabilis na sagot ni Yubi. Matapos ang mahimalang karanasan sa mga sinaunang pagsubok, ang kanyang tiwala kay Terence ay hindi kasing bulag ni na Amara at ng iba pa, ngunit hindi rin naman ito ganoon kalayo. Tutal, ito ay isang yugto ng profound na tinanggap ng siyam na sanggol. Kung ikukumpara rito, ang talagang nagpaalinlangan sa kanya ay ang mismong mga gininto ang core. Hindi na kailangang sabihin pa ang halaga ng napakaraming gininto ang core, mas mahalaga pa ang mga ito kaysa sa damong pandama ng espiritu. Ang isang taong tulad niya na malinaw na alam kung ano ang mabuti para sa kanya ay hindi basta-basta tatanggap ng pabor ng isang tao, lalo na sa isang bagay na katawa-tawa. Parang noong isinuko niya ang malaking bukol ng damong pandama ng espiritu at kinuha lamang ang kalahati nito dahil ito ang ipinangako niya kay Terence. Pero nakakagulat, hindi siya nagatubili ng matagal. Hindi man lang niya tinanggihan ang regalo ni Terence. Hindi alam ni Terence ang kanyang natuklasan, ngunit hindi siya nagulat. Si Yubi ay isang babaeng napakulay at madaling pakisamahan. Bahagyang inayos ni Yubi ang kanyang paghinga at sinubukang i-adjust ang kanyang kondisyon sa abot ng kanyang makakaya. Hindi nagtagal ang prosesong ito dahil matagal na niya itong ginagawa. Pagkatapos, walang pag-aalinlangan, isinuksok niya ang dalawang superior grade na gininto ang core sa kanyang bibig. Alam niyang mapanganib ang galaw na iyon, isang maling galaw lang ay maaari siyang mawalan ng buhay, pero dahil sinabi iyon ni Terence, naniwala siya rito. 5,372. Ang walang kapantay na bisa ng gamot ay sumabog sa isang iglap. Dahan-dahang inilagay ni Terence ang kanyang mga kamay sa kanyang likod, handang gabayan ang gamot sa kanyang katawan nang sumabog ang lahat ng damit ni Yubi kasabay ng isang malakas na kalabog. Ang unang reaksyon ni Terence ay ang tumitig sa magandang katawan sa harap niya, gulat na gulat. Hindi niya maiwasang mapangiti ng mapait, sumusobra na siya. Hindi napigilan ni Yubi ang pag-igting ng katawan nang marinig ang medyo nahihiyang boses na nagmumula sa likuran niya. Tutal, babae naman siya. Kung hindi lang dahil sa hindi siya maaaring magambala sa oras na ito, malamang ay nakalubog na siya sa lupa. Kahit gaano pa siya kitigas, kahit gaano pa siya kalapit kay Terence, isang katawan ng babae ang nakita ng lalaki, at ang mga kamay ng lalaki ay nasa likod niya. Ito ay pulang-pula ang mukha ni Yubi na para bang tumutulo ang dugo. Gayunpaman, sa huli, pilit niyang pinatatag ang kanyang isipan. Bagamat nahihiya siya, hindi na niya ito maaaring pagsisihan ngayon. Maaari na lamang niyang itapon ang lahat at magpatuloy sa pagtahak sa kaharian ng ginto.
Kung hindi, ang walang kapantay at walang hanggang kapangyarihang panggamot sa kanyang katawan ay agad nalulunod sa kanya. Sa oras na iyon, lalo na ang kanyang dalisay na katawan, mawawala pa ang kanyang buhay. Medyo nahihiya si Terence. Hindi niya sinasadya. Alam niyang ang enerhiya mula sa dalawang ginintoang core ay magiging napakalakas, at handa siyang gabayan ang mga ito. Karaniwan, hindi mangyayari ang ganito, ngunit ang problema ay napagtanto niya na ang mga meridian ni UB ay sumisipsip ng enerhiya sa bilis na 10 beses na mas mabilis kaysa sa mga normal na tao. Para itong pagbuhos ng tubig sa isang balde. Bagamat pareho ang dami ng tubig na ibinuhos, gusto niya sanang gumamit ng maliit na sandok para isalok ito sa balde, ngunit hindi niya inaasahan na bigla niya itong mapupuno ng isang malaking balde ng tubig. Nabigla na lang siya. Ang maalamat na meridian na may dahon, ha? Bulong ni Terence. Ang tinatawag na meridian na may dahon ay isa lamang alamat. Pare-pareho ang meridian ng lahat, kahit na may ilang kakaiba. Kung tungkol naman sa tinatawag na meridian na may dahon, batay pa lamang sa istruktura ng meridian, wala itong pinagkaiba sa isang normal na tao. Kung hindi, mapapansin sana niya ito noong ginagamot niya si UB noong nakaraan. Pareho lang ang istruktura, ngunit sa ilalim ng ilang espesyal na pagkakataon, ang kakayahang magpakita ay ibang-iba. Tulad ngayon, ang isang ordinaryong meridian ay mangangailangan ng isang proseso upang sumipsip ng napakalaking lakas ng panggamot, ngunit para sa isang dahon ng meridian, ito ay isang kisap mata lamang. Sa isang kisap mata, lahat ng kapangyarihang panggamot ay sumikip sa mga meridian ni UB. Iyon ang dahilan ng kaakit-akit ngunit nakakahiyang eksena kanina. Ang kapangyarihang panggamot ay agad na sumabog mula sa bawat meridian at bawat butas ng balat. Natural, ang kanyang mga damit ay sumabog din. Nabigla si Terence, ngunit sa kabutihang palad, isa na siyang tunay na essence spirit sa profound stage. Kahit na hindi sapat ang lakas ng essence spirit, kaya niyang ipasok ang gamot sa katawan ng kalaban. Sa pinakamarami, mapapabigla nito ang kalaban, ngunit madali niyang makokontrol ang sitwasyon kapag gumanti ito. Mabagal na lumipas ang oras, at sa tulong ni Terence, naging napakadali ng proseso ng pagsipsip ni UB. Inabot siya ng 3 araw bago niya tuluyang natunaw ang gamot. Biglang nagmulat ng mga mata si UB. Isang bagong aura ang unti-unting kumalat mula sa kanyang katawan at isang tame time ng ngiti ang sumilay sa kanyang mukha. Hindi na sayang ang epekto ng 2 Supreme Grade Golden Core. Sa loob lamang ng 3 araw, matagumpay niyang narating ang Gold Core Realm. Ang susi ay hindi ang Early Gold Core Realm, kundi ang rurok ng Early Gold Core Realm. Medyo hindi inaasahan ang sorpresang ito, ngunit makatwiran din naman. Tutal, talento man niya o pundasyon, hindi naman siya pangkaraniwan, kaya hindi masamang tawagin siyang henyo. Dahil nakakain na siya ng 2 Supreme Grade Golden Cores ng sabay-sabay, hindi nakakagulat na umangat siya ng 2 antas. Binabati kita. Boses ni Terence mula sa likuran. Sisigat na sana si UB nang tumingin siya sa ibaba at naalala na hubad pa rin siya. Namula ang mukha niya, ngunit bago pa man siya makakilos, inabot sa kanya ni Terence ang kalahating piraso ng espiritual na damo. Hampasin mo habang mainit pa ang plancha, kainin mo na. Oh! Hindi namamalayang kinuha ito ni UB. Sandali siyang nagatubili at nakalimutan ang kahihiyan ng hindi pagsusuot ng anumang damit. Hindi mo naman siguro iniisip na ibigay yan, di ba? Tanong ni Terence. Hindi iyon, pero. Hindi naman si UB isang taong hindi makapagdesisyon, ngunit ang bagay na ito ay talagang napakahalaga sa kanya. Ngayon na pinipilit siya ng mga nakatataas sa buong sekta na ibigay ang kalahati ng damong spirit sense, bagamat nagpakita siya ng saloobin ng pagtangging makipagtulungan, walang lugar para sa negosasyon kung kakainin niya ang damong spirit sense ng ganoon lang. Kapag nakipagtalo siya sa kanila, katumbas na ito ng pagtataksil sa sekta. Dahil sa kanyang nararamdaman para sa sekta ng Leaf Spirit, natural na ayaw niyang umabot sa ganoong antas ang mga bagay-bagay. Isa ka na ngayong eksperto sa entablado ng Jedan, natural lang na kumain ng espiritual na damo, walang sino man ang maaaring magsabi tungkol dito. Bukod dito, narito ako, kahit anong mangyari, matutulungan kitang kontrolin ang sitwasyon at hindi mawala ng kontrol. Ang tono ni Terence ay may lubos na kumpiyansa, na parang minamaliit niya ang lahat. Hindi ito nakadirekta kay UB, kundi sa buong sekta ng Leaf Spirit.
Simula nang mabawi niya ang kanyang profound stage spirit at mapatay ang isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa gamit ang isang kamay na umaagaw ng kaluluwa, natural na lumitaw ang pakiramdam na ito. Tutal, sa buong sinaunang mundo ng martial arts, siya ay isang nilalang na nakatataas sa mga patakaran. Kung gayon, sige. Sa huli, tumango pa rin si Yubi. Hindi niya ugali ang maging mapagpasakop, kung hindi siya gagawa ng ganitong eksena ngayon. Dahil kanya ang spirit grass, ano ang masama sa pagkain nito? Habang nagsasalita siya, natanggap ni Yubi ang damong espiritual na kamalayan at direktang isinuksok ito sa kanyang bibig. Muling nanigas ang kanyang buong katawan. Wala na sa kanyang isipan ang kahihiyan na dulot ng hindi pagsusuot ng anumang damit. 4 na salita na lamang ang natitira, labis na mapait, labis na masakit. Isang hindi maipaliwanag na sakit ang dumagsa na parang daluyong at nilamon siya ng buo sa isang iglap. Sa oras na ito, wala nang iba pang mahalaga. Hindi mahalaga ang lakas at kasanayan. Ang tanging bagay na makakatulong sa kanya upang magpumilit ay ang kanyang kalooban. Dahil sa kanyang kalooban, para siyang bato sa gitna ng mga alon ng sakit, hindi gumagalaw. Tila napakahaba ng oras sa oras na ito. Medyo pabaya ako. Biglang lumitaw ang isang bakas ng panghihinayang sa kamalayan ni Yubi. Matapos magtiis ng matagal, natuklasan niya na hindi na niya talaga kayang magtiis pa. Siyempre, hindi niya kayang tiisin. Ang epekto ng paglunok ng kalahating piraso ng espiritual na damo ng sabay-sabay ay hindi na nagpapahina sa espiritual na pakiramdam, kundi tuluyang pinuputol ang espiritual na pakiramdam sa libu-libong piraso. Matapos makuha ang espiritual na pakiramdam, ang mga tao ay iinom lamang ng kaunti kada 10 araw hanggang kalahating buwan, at pagkatapos ay maingat na pinipino ito. Gayunpaman, ito ay nakakasakit pa rin sa puso sa bawat pagkakataon, at kung hindi sila mag-iingat, magkakaroon ng mga side effect. Pagdating sa kanya, diretso niyang nilulunok ang lahat, at ang mahusay na pagdighay ay naging libu-libong hiwa. Sino ang makakatagal dito? 5,373. Sa madaling salita, mali ang paraan ni Yubi ng pagbukas ng pinto. Kaya naman, ang kasalukuyang sitwasyon ay halos katulad ng panahon kung kailan sumabog ang kanyang mga damit. Sumobra na siya. Kung ibang tao lang iyon, kahit na isang peak nascent soul stage expert ang naroon, tiyak na mamamatay na si Yubi. Mabuti na lang at may isang misteryosong primordial spirit sa ascension stage na nakaupo sa likuran niya. Sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, halos katumbas ito ng isang grandmaster sa antas ng Bone Ash na naglalaro gamit ang spiritual sense. Higit sa lahat, alam ng lalaking ito ang buong proseso ng pagpino ng spiritual sense grass. Tutal, simula nang dumating siya sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban, kinailangan ni Terence na kumagat ng spiritual herb halos araw-araw para makatulong sa kanyang cultivation. Noong unang buwan, naramdaman niya ang sakit, pero sanay na siya rito ngayon. Siya marahil ang unang weirdo sa kasaysayan na kumain ng spiritual herb araw-araw na parang merienda. Masakit iyon, pero para sa kanya, parang kape lang iyon. Masakit iyon, pero nakakapresko. Gaya ng inaasahan, si Terence ang pumalit sa matinding sakit na nararamdaman ni Yubi, ngunit hindi niya ito direktang pinawi para sa kanya dahil hindi nito mapapaganda ang kanyang pakiramdam. Pinigilan niya lang ito ng ritmo sa isang tiyak na antas at pagkatapos ay unti-unting pinakawalan. Sa ganitong paraan, hindi lamang ito mapapasailalim sa saklaw ng pagpaparaya ni Yubi, kundi makakamit din nito ang epekto ng pagpapahina ng kanyang banal na pandama sa pinakamataas na antas ng walang anumang pagkaantala. Ganoon na lang, lumipas ang isa pang araw at gabi. Noon lamang nagpumigla si Yubi mula sa walang katapusang dagat ng sakit. Isang araw lamang iyon. Ang tagal ng panahong ito ay malayong maging mahaba para sa iba. Mas lalong hindi ito karapat-dapat banggitin sa mga magsasaka na pumasok sa saradong paglilinang sa loob ng ilang taon o kahit dekada. Gayunpaman, kung sila ay ilalagay sa sitwasyon ni Yubi, tiyak na ito ay magiging isang walang kapantay na mahabang panahon. Iyon ay dahil ang bawat segundo ay parang isang taon. Nakakagulat ang pagtitiyaga ni Yubi kaya't maging si Terence ay hindi maiwasang magulat. Maaaring napigilan niya ang pag-agos ng sakit, ngunit ang dami ng damong may kamalayan ay naroon pa rin. Kahit na ilabas niya ito ng katamtaman, ang sakit ay higit pa sa normal. Tutal, isang araw lang ang ginamit ni Yubi para tiisin ang sakit na kakailanganin ng iba ng mahigit kalahating buwan para tiisin.
Hindi napigilan ni Terence na bigyan siya ng thumbs up dahil natiis niya ito nang hindi gumagawa ng ingay. Babae, lalaki ka talaga. Hu! Parang isang marathon na sa wakas ay natapos na, si Yubi ay nagpakawala ng mahabang hininga. Sa sandaling ito, ang kanyang buong katawan ay basang-basa ng pawis ng hindi mabilang na beses. Tuluyan niyang itinapon ang kanyang imahe sa kanyang isipan sa sandaling ito. Ang kanyang tensyonadong isipan sa buong araw ay sa wakas ay medyo nerelax, at ang kanyang buong katawan ay bumagsak paatras. Natigilan si Terence. Masyadong pagod si Yubi para pakialaman ang kanyang imahe, ngunit hindi man lang napapagod si Terence, lalo na matapos niyang humanga sa hubad nitong likod nitong mga nakaraang araw. Hindi niya maiwasang magkaroon ng ilang maalay na kaisipan, ngunit pinipigilan niya ang mga ito. Pero ngayon, biglang bumagsak si Yubi patalikod sa mga bisig ni Terence. Hindi man lang karoon ng pagkakataong gumanti si Terence. Nakatitig lang siya sa magandang tanawin sa harap niya. Dati, likod niya lang ang nakikita niya, pero ngayon ay 2 punto na ang nakikita niya sa harap niya. Pink. Hindi namamalayang pumasok ang ideya sa isipan ni Terence bago nagtama ang mga mata nila ni Yubi. Sa wakas ay nakabawi si Yubi sa sandaling ito. Dali-dali niyang pinrotektahan ang kanyang dibdib at muling umupo. Dali-dali siyang naghanap ng damit na pantikip sa kanyang mukha. Sa kasamaang palad, ang mga damit na nasa sahig ay matagal ng punit-punit. Bukod dito, ito ang silid kulungan at hindi ang kanyang boudoir. Natural, walang pamalit na damit. Sa isang iglap para siyang langaw na walang ulo, hindi alam ang gagawin. Nahiya rin si Terence. Ayos lang kung hindi gumalaw si Yubi dahil wala naman siyang masyadong nakikita. Sa pinakamarami, likod lang niya ang nakikita niya. Ngayong gumalaw na si Yubi, mas lalo itong gumanda. Hindi niya alam kung saan titingin. Hindi nagtagal ang pagkailang dahil ipinaalala sa kanya ni Terence, bilasan mo at magtago. May mga tao sa labas. Sandali na natigilan si Yubi. Nababalot ang silid na ito ng itim na hanay ng tubig. Sa lohikal na pagsasalita, walang sino man na nakulong sa loob ang makakaramdam ng sitwasyon sa labas dahil imposibleng maabot ito ng isang banal na pandama. Gayunpaman, dahil sa lubos na tiwala na naitatag niya kanina, hindi niya namamalayang gumanti siya. Mabilis siyang nagtago sa kama at tinakpan ang sarili ng kumot. Sa katunayan, dapat sana'y ginawa niya iyon no wala siyang maisip na paraan, ngunit natigilan siya ng walang dahilan. Kakaiba talagang isipin iyon. Gaya ng inaasahan, sa sandaling nagtago si Yubi sa ilalim ng kumot, bumukas ang pintong bakal. Ang taong pumasok ay si Paulo pa rin. Nakatayo si Paulo sa may pinto at magsasalita na sana. Gayunpaman, agad siyang natigilan matapos sumulyap. Kahit hindi niya makita ang bawat sulok ng silid mula sa kanyang anggulo, halos nakikita pa rin niya ito. Malinaw niyang nakita na si Yubi ay nasa kama pala sa sandaling ito. Isang lalaki at isang babae ang nag-iisa sa isang silid. Nakaupo pa rin si Terence sa gilid, ngunit biglang tumakbo si Yubi papunta sa kama. Kahit sino ay maaaring mag-isip kung ano ang nangyari, hindi pa kasama si Paulo, na may mayamang imahinasyon. Dumating na ang pagkakataon. Naantig ang puso ni Paulo, ngunit hindi niya pinagpatuloy ang pag-uusap tungkol dito. Hindi siya pumunta rito para manood ng kasiyahan. Darating na si Woking sa lalong madaling panahon. Bago iyon, nais kong ipaalala sa iyo na sana ay mapag-isipan mong mabuti kung ano ang dapat mong sabihin at kung ano ang hindi mo dapat sabihin. Hanggat matutulungan mo si Woking na ibigay ang damo ng kamalayang espiritual, ikaw ay magiging isang natatanging panauhin ng aming sekta ng mga espiritu ng dahon. Lahat ay maaaring pag-usapan, paalala ni Paulo. Sige, walang pag-aalinlangang sagot ni Terence. Ang isang matalinong tao ay sumusunod sa mga pangyayari. Sunod, titingnan natin ang iyong pagganap. Labis na nasiyahan si Paulo sa saloobin ni Terence. Wala siyang hinanakit kay Terence, at ang tanging gusto niya ay ang damong pandama ng espiritu. Hanggat sapat ang talino ni Terence para tulungan siyang makuha ang damong pandama ng espiritu mula kay Woking, wala na siyang planong patuloy na pahirapan ang mga bagay-bagay para sa kanya. Nagmamadaling umalis si Paulo, ngunit bago siya umalis, sinadya niyang sumulyap sa kama. Kahit wala pa rin siyang makita, makahulugan ang kanyang tingin. Kakaiba ang mga mata ng lalaking ito. May gusto kaya siya sa iyo?
Sabi ni Terence habang lumingon kay Yubi. Ha! Natigilan si Yubi. Umiling siya ng may kakaibang ekspresyon at sinabing, hindi maaari, wala akong pribadong pakikipag-ugnayan sa kanya. Isa pa, kanina lang, pinag-uusapan ng mga nakatataas ang pinag-uusapan. Pag-uusapan ng ano? Hindi maiwasan ni Terence na magtaka na nag-aalangan siya. Ang babaeng ito ay laging prangka, at bihira siyang mautal ng ganito. Wala lang yan. Tumingin si Yubi kay Terence na may komplikadong ekspresyon at namula, dapat may damit ka pa rin, di ba? 5,374. Tama, pwede tayong kumuha ng kahit gaano karami ang gusto natin. Naalala lang ni Terence na marami siyang damit pambabae sa kanyang Jade Space, naiwasan niya si Yubi sa pagsusulit, at masyado siyang naabala kaya hindi niya naisip iyon. Kinuha ni Yubi ang mga damit mula sa mga kamay ni Terence, ngunit hindi ito lumabas mula sa ilalim ng kumot. Sa halip, tiningnan niya si Terence ng may kakaibang ekspresyon. Hindi mo naman sinasadya, di ba? Naku, hindi, masyado kang nag-iisip. Namula si Terence. Ang hitsura ni Yubi ay talagang kaaya-aya sa paningin, ngunit hindi niya talaga naisip iyon. Ganoon ba? Nagdududa si Yubi. Gayunpaman, walang ekspresyon ng pagkadismaya sa kanyang mukha. Matapos niyang mabilis na isuot ang kanyang damit, agad siyang bumalik sa kanyang karaniwang kalmado at maayos na anyo. Tila wala siyang pakialam sa dating kahihiyan. Siyempre naman. Napakatapat kong tao. Bakit ko naman gagawin ang ganito kawalang kwenta? Tutal, magkasama naman tayong dumaan sa buhay at kamatayan. Hindi naman sa hindi mo ito naiintindihan. Sabi ni Terence na parang tama siya, pero ang imahe ni Yubi, na mukhang bagong empleyado sa lungsod, ay paulit-ulit na pumapasok sa isip niya. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkakasala. Kalimutan mo na yan, alang-alang sa pagbibigay mo sa akin ng napakaraming Supreme Grade Golden Course, hahayaan ko na lang. Wala lang yan. Muling ipinakita ni Yubi ang kanyang prangka na panig. Pinagpawisan si Terence. Pagkalabas ng silid kulungan, hindi pinangunahan ni Paulo ang daan patungo kay Wooking, na naghihintay sa silid panauhin. Sa halip, dumiretso siya sa banal na Leaf Hall, na siyang sentro at pinakamakapangyarihang lugar ng buong sekta ng Leaf Spirit. Dito nagtitipon ang pinuno ng sekta at ang mga matatandang nasa mataas na antas, at lahat ng utos, malaki man o maliit, ay inilalabas mula roon. Sa oras na ito, naroon si Morisiel, ang pinuno ng sekta, at iba pang nakatatandang elder. Nang makita ang pagpaparehistro ni Paulo, inaabangan nila ito, nakuha mo ba ang Spirit Sense Grass? Guru, hindi pa po ako nakakagawa. Magalang na isinagawa ni Paulo ang pagsaludo bilang disipulo. Bagamat naabutan siya ni Yubi, hindi naman mababa ang kanyang katayuan sa sekta. Kung tutuusin, siya ang personal na disipulo ni Morris, ang guro ng sekta. Kung gayon, bakit hindi ka magmadali at bantayan siya? Kumunat ang noo ni Morris. Ang damong may spirit sense ay talagang isang nakamamatay na tukso para sa sinumang master ng Golden Core Stage. Kahit na siya na ang pinuno ng isang sekta, kahit na isang hakbang na lang ang layo niya sa bagong Soul Stage, hinahangad pa rin niya ito. Ayos lang sana kung wala ng pagkakataon, ngunit ngayong abot kamay na niya ito, hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting pagkabalisa. Nagpumilit din ang iba pang matataas na elder. Kung makukuha nila ang espiritual na damo mula kina Yubi at Wooking, tiyak na makakakuha si Morris ng pinakamalaking bahagi, ngunit gugustuhin din nila ang isang bahagi. Kung hindi nila makuha ang karne, kahit papaano ay makukuha nila ang sopas. Oo. Pero may natuklasan ako, at sa tingin ko ay kailangang iulat ito sa amo at sa mga nakatatanda, sabi ni Paulo. Ano pa ba ang mas mahalaga kaysa sa damo ng espiritu? Kumunat ang noo ni Morris at ng iba pang mga elder. Nang makausap ko si Terence ngayon lang, nakita ko si Ate Senior na nagtatago sa ilalim ng kumot, at ang sahig ay natatakpan ng kanyang mga damit. Mukhang ang saya-saya nila. Sabi ni Paulo na may nakatagong motibo. Kalokohan. Nang marinig ito ng mga senior executive, agad silang nagmura. Bilang panganay na senior sister ng ating sekta, napakawalandiya niya na makipagtalik sa isang lalaki mula sa ibang sekta sa publiko. Nasaan ang imahe ng ating Spirit Lift sect? Nakakahiya.
Galit na galit si Morris. Sino mang may matalinong mata ay makikitang sinusubukan niyang gumawa ng malaking gulo tungkol dito. Hindi naman ito kakaiba dahil kahit na kinikilala si Yubi sa publiko bilang malaking senior sister sa sekta, hindi siya disipulo ni Morris. Hindi mapigil ang malungkot dahil nakakadismaya si Paulo. Medyo nakakahiya para kay Morris, ang pinuno ng sekta, ang pagpapahintulot kay Yubi na maging senior sister ng mataas na sekta. Hindi magandang ipakita niya ito sa panlabas na anyo, ngunit lagi siyang may hinanakit sa kanyang puso. Kung hindi niya sana itinaguyod ng mahigpit si Yubi na ibigay ang espiritual na damo matapos marinig ang mga paninirang puri ni Paulo. Nakakahiya kung lalaganap ang bagay na ito, ngunit wala siyang pakialam. Maaari niyang gamitin ang pagkakataong ito upang supulan si Yubi. Ngayong si Yubi ay nakikipagsabuatan na pala sa isang tagalabas, mas lalo pa itong naging kahangahangang paraan. Sinira niya ang reputasyon ng sekta. Kahit ang pag-alis sa kanya bilang panganay na kapatid na babae ay maituturing na isang magaan na parusa. Ito mismo ang gusto ni Paulo. Sinadya niyang gamitin ang pagkakataong ito upang pag-usapan ang bagay na ito upang matanggal ni Morris at ng iba pang nakatatandang elder si Yubi sa kanyang posisyon bilang senior sister. Sa ganitong paraan, natural na mapopromote siya sa posisyon bilang senior brother ng sekta. Bagamat medyo mahina siya sa tugatog ng huling yugto ng pagtatatag ng pundasyon, siya pa rin ang personal na disipulo ng pinuno ng sekta, si Morris. Bukod dito, hindi gaanong marami ang mga disipulo sa sekta ng Espiritu ng Ye, at walang sino man ang makakalampas sa kanya maliban kay Yubi. Natural lamang para sa kanya na kunin ang posisyon. Napuno ng galit ang lahat. Akala ni Paulo ay tiyak na sasang-ayon ang kanyang Panginoon sa kanyang kagustuhan, ngunit sinabi ni Morris, ang bagay na ito ay may kaugnayan sa imahe ng aming sekta ng Espiritu ng Dahon, kaya kailangan natin itong imbestigahan. Gayunpaman, mas mabuting pigilin muna ito sa ngayon. Hindi pa huli ang lahat para pag-usapan ito pagkatapos nilang ibigay ang damo ng kamalayan. Agad na natigilan si Paulo. Hindi niya maiwasang makaramdam ng labis na pagkadismaya. Ginawa nga ni Yubi ang ganoong bagay. Totoo ngang paparusahan siya ng matindi sa kalaunan. Gayunpaman, sa kanyang palagay, ang magiging resulta ng talakayan ngayon at sa hinaharap ay maaaring ibang-iba. Sa ngayon, nakatayo si Yubi sa kabilang panig ng halos lahat ng mga nakatataas sa sekta. Kung siya ay pakikitunguhan ng mahigpit, ang kanyang posisyon bilang panganay na kapatid na babae sa militar ay tiyak na mawawala. Maaaring magkaroon pa ng mas matinding parusa na magiging dahilan upang hindi na siya muling makabangon habang buhay. Gayunpaman, kung maingat niyang ibibigay ang spirit grass, mahirap sabihin kung ano ang mangyayari. Sa panahong iyon, alang-alang sa espiritual na damo, ang matataas na opisyal ng sekta, kasama na ang kanyang Panginoong si Morris, ay tiyak na mahihiya na patayin siya. Kung magiging mapagbigay sila, maaaring makalusot si Yubi, at kung gayon ay wala na siyang pakialam dito. Sa kasamaang palad, walang karapatang magsalita si Paulo sa sitwasyong ito. Magagawa ni Morris ang anumang gusto niya. Tutal, para kay Morris at sa iba pang mga nakatataas, ang pakikitungo kay Yubi ay isang maliit na bagay lamang, ngunit ang damo ng espiritu ang pinakamahalagang bagay. Kung mapipilitin si Yubi na lumaban hanggang sa huli dahil dito, ito ay magiging isang malaking kawalan. Ano pa ang ginagawa mo? Bilisan mo at umalis ka na. Sinaman siya ng tingin ni Morris. Oo. Hindi nang ahas na sumuwi si Paulo, kaya kinailangan niyang masunaring umatras. Di nagtagal, dinala si Woking sa silid kulungan ni Paulo. Bumukas ang bakal na pinto, at naramdaman ni Woking ang mahinang pagbabago-bago ng pormasayon sa harap niya. Hindi niya maiwasang bahagyang sumimangot. Alam niyang mayroong isang hindi maarak na pormasayon sa harap niya, at ang isang taong may makatwirang pananaw na tulad niya ay hindi basta-basta susubok ng panganib. Gayunpaman, matapos makitang tumingin sa kanya si Terence, iwinaksi niya ang pag-aalalang iyon sa kanyang isipan. 5,375. Sigurado siyang walang anumang pormasayon ang makakahuli kay Terence, kahit papaano sa maliit at sinaunang mundo ng martial arts. Dahil si Terence ang nag-utos sa kanya na pumasok, natural na hindi nagatubili si Woking at agad na pumasok. Bueno,
Dahil dumating na sila, maaari na kayong tatlo na mag-usap ng maayos. Sana ay may magandang balita pagbalik ko mamaya. Siyempre, magandang balita rin ito para sa inyo. Kung hindi, siguradong labis kayong nalulungkot na makulong sa madilim na lugar na ito habang buhay, hindi ba? Tumawa si Paulo, isinara ang bakal na gate, at umalis. Boss, anong nangyayari? Bahagyang tumango si Wooking kay Yubi bilang pagbati at direktang nagtanong. Hindi binanggit sa sulat ni Terence ang mga detalye, hinihiling lamang niya na pumunta siya roon. Naguguluhan pa rin siya. Hindi napigilan ni Yubi na tumingin kay Terence nang may pagkagulat nang marinig nito ang tono. Nakita niya na mayroon silang ilang uri ng hindi napapansing pagkakaintindihan at koneksyon, ngunit hindi niya inaasahan na ganito pala ang magiging relasyon nila. Sa tonong ito, malinaw na si Wooking ay kapareho ni Chester at ng iba pa, na naging tapat na tauhan ni Terence. Baliwala lang ito para sa iba, pero itong si Wooking ay isang sikat na super genius sa buong sinaunang mundo ng martial arts. Noon pa man ay mayabang na siya at bihirang tumingin sa mga tao ng diretsyo. Ngayong handa na siyang magpasakop kay Terence, isa itong malaking dagok sa kanyang pananaw sa mundo. Gayunpaman, nang akala niya ay si Terence ang kabilang panig, naramdaman ni Yubi na makatuwiran naman ito pagkatapos ng unang pagkabigla. Kahit ang maalamat na mabangis na halimaw na may siyam na ulo ay natakot kay Terence noong mga sinaunang pagsubok. Hanggat may lakas ng loob siya, natural na magiging madali lang ang pagsupil kay Wooking. Ipinaliwanag ni Terence ang buong kwento sa ilang salita, at naging kakaiba ang mukha ni Wooking matapos itong marinig. Maingat niyang tiningnan sina Terence at Yubi, at sa wakas ay nakapagpa siya, hindi ko inaasahan na ang mga nakatataas sa inyong Spirit Leaf Sect ay magiging ganito kagaling sa paghahanap ng kamatayan. Kahit gamitin niya ang kanyang mga daliri sa paa, masasabi niyang hindi normal ang relasyon ni Yubi at Terence. Hindi pa kasama rito, sinubukan pang ang mangikil ng ulo ni Terence ang mga taong ito. Kung hindi ito pagsusumamo ng kamatayan, ano ito? Kung ikukumpara, mas mataktika ang mga nakatataas sa Snow Sword Sect. Hindi alam ni Yubi ang sasabihin. Kahit sa pananaw niya, pakiramdam niya ay naghahanap ng gulo ang mga nakatataas sa sekta niya. Hindi siya nag-aalala tungkol sa sitwasyon nila ni Terence. Mas nag-aalala siya tungkol sa sekta ng Leaf Spirit. Paano kung talagang magalit si Terence sa pagkakataong ito at give-in niya ang buong sekta? Kahit isantabi ang lahat, mayroon pa rin siyang malalim na damdamin para sa Spirit Leaf Sect. Anong ibig mong sabihin, boss? Tumingin si Wooking kay Terence. Hindi niya kailangang gamitin ang utak niya sa sitwasyong ito. Gagawin niya ang anumang sabihin ni Terence. Kahit nautusan siya ni Terence na sirain ang buong sekta ng Leaf Spirit, hindi siya magsasalita. Siyempre, hindi iyon gagawin ni Terence para kay Yubi. Huwag magmadali. Tama, nakita mo si Paulo ngayon lang. Hindi mo ba siya mukhang pamilyar? Biglang tanong ni Terence. Paulo. Nag-isip sandali si Wooking at sinabing, siguro napunta lang siya sa secular na mundo para makakuha ng karanasan. Parang walang espesyal sa kanya. Sandali lang. Medyo pamilyar nga siya. Mukhang hindi ako nagkamali ng pagkakatanda. Isa siya sa kanila. Tumango si Terence. Anong pinag-uusapan ninyo? Gayunpaman, si Yubi ay lubos na nalilito. Hindi niya maintindihan pinag-uusapan ng 2 taong ito. Nagkatinginan sina Terence at Wooking, hindi na itinatago ang katotohanan. Mayroong isang napaka-misteryoso at makapangyarihang organisasyon sa sekular na mundo na tinatawag na Central. Sa pamamagitan ng karanasang ito, nakapag-udyok na sila ng maraming especially iya sa mga sinaunang sekta. Kung hindi ako nagkakamali, nakapagdala na sila ng mga tao sa sinaunang mundo ng martial arts. Matapos magpakatatag ng ilang sandali, malamang ay magsisimula na silang makisali sa sinaunang alliance. Dumihan ang sinaunang alyansa. Posible ba iyon? Natigilan si Yubi. Hindi pa niya nakikita ang lakas at pundasyon ng Central. Bukod pa rito, lumaki siya sa sinaunang Jiangho. Nang bigla niyang marinig ang tungkol dito, natural niyang naramdaman na isa lamang itong pantasya. Siyempre posible. Madali silang makakalikha ng isang grupo ng mga bagong silang na mga halimaw na may kaluluwa.
Sa paglipas ng panahon, hindi na magiging mahirap para sa kanila na hawakan ang sinaunang alyansa, sabi ni Terence. Gumawa ng isang grupo ng mga bagong silang na mga Soul Old Monsters. Tuwang-tuwa si Yubi. Ang mga bagong silang na Soul Old Monsters ang pinakamataas na kapangyarihang lumaban sa maliit na mundo ng sinaunang panahon. Kung magagawa silang maramihan, hindi magiging mahirap para sa kanila na kontrolin ang buong maliit na mundo ng sinaunang panahon, lalo na ang sinaunang alliance. Bagamat nagulat si Yubi, mabilis siyang nakabawi. Sa pinakamababa, nakabawi na siya ng katahimikan sa unang tingin. Lumingon siya at tanong, kung gayon, sinabi mo na si Paulo. Isa siya sa mga pawn na palihim na pinapasimula ng Central. Pagkumpirma ni Terence. Naghihinala na siya simula noong unang beses niyang nakita si Paulo, ngunit hindi niya lubos na naunawaan ang listahan ng mga taong nasa panig ng Central. Maaari lamang siyang umasa sa kanyang mga unang obserbasyon, at maliban kung bibigyan niya ito ng espesyal na pansin, mag-iiwan lamang siya ng kaunting impresyon. Sa pamamagitan lamang ng suporta ni Woking siya lubos na nakakasiguro. Siyempre, hindi lubos na maintindihan ni Woking ang listahan ng mga taong nagpasimula nito, ngunit sa tuwing makikipag-ugnayan siya sa propesor, halos nakikipagkita siya sa ibang mga tao. Kahit hindi niya ito sabihin ng malinaw, nahuhulaan pa rin niya ang ilan sa kanila. May ganoong bagay ba? Agad na nagulat at nagalit si Yubi. Bagamat kainahinala ang kanyang mga salita, walang duda ang kahulugan sa likod ng mga ito. Kung hindi, wala nang ibang paliwanag para sa mga abnormal na kilos ni Paulo. Bagamat ang taong ito ay palaging may balak na palitan siya, wala siyang lakas ng loob na gawin iyon noon. Habang nag-uusap silang tatlo, bumukas ang bakal na tarangkahan sa labas. Nakatayo si Paulo sa pinto at nagtanong, kayong tatlo, kumusta ang usapan ninyo? Oo, ang tinutukoy mo ay ang damo para sa kamalayang espiritual. Pasensya na, pero nagamit na ito ni Woking. Casual na sagot ni Terence. Ito ang totoo, dahil naubos na nga ni Woking ang lahat ng kanyang espiritual na damo. Oo, masarap talaga. Sabat ni Woking, lumingon kay Yubi, at sinabing, nakain mo na rin. Kumusta ang lasa? Napakasarap talaga. Nakipagtulungan si Yubi. Dahil alam na nila na ang bilang panig ay isang especially iya mula sa gitna, hindi ito isang bagay na kayang gawin niya o ng ibang tao sa sekta ng Leaf Spirit. Hinayaan na lang nila si Terence na gawin ito. Ano? Kinain mo ba? Nang marinig ito ni Paulo, agad siyang sumabog sa galit. Hindi niya basta-basta gustong kunin ang posisyon ni Yubi sa pamamagitan ng paggamit ng damong may kamalayang espiritual. Higit sa lahat, mayroon siyang mga utos mula sa sentral. Kung hindi siya makakapangingisda sa magulong tubig at makakakuha ng damong may kamalayang espiritual, ang mga kahihinatnen ay hindi maiisip. Isa rito ang matigas na pagtutol ni Yubi. Sa totoo lang, natuwa talaga siyang makita ang pagdating ni na Terence at Woking, dahil iyon lang ang paraan para magulo ang tubig, at mas madaling mangisda sa magulong tubig. Pero hindi niya inaasahan na agad itong kakainin ng mga taong ito. 5,376. Kalokohan, mahirap makakuha ng spirit sense grass, kung ikaw yan, hindi mo yan kakainin. Nakangising sabi ni Terence. Pero hindi ba't si Yubi ay isang paragon ng foundation stage? Hindi pa rin makapaniwala si Paulo. Pasensya na, pero nasa golden core stage na ako. Bahagyang ngumiti si Yubi. Ikaw. Hindi napigilan ni Paulo ang mabulunan, at pagkatapos ay hindi niya napigilan ang magalit sa kahihiyan. Malamig siyang sumagot at sinabing, sana biro lang ito. Kung hindi, hindi ito magandang balita para sa inyong tatlo. Ang tanging maipapayo ko lang sa aking Panginoon ay parusahan kayong tatlo ng personal. Parusahan mo kami. Hindi napigilan ni Yubi ang mapanganga. May kakaibang ekspresyon ang kanyang sinabi, ayos lang kung gusto nila akong parusahan dahil disipulo ako ng Spirit Leaf Sect, pero pareho silang tagalabas. Kahit na ang amo mo ang pinuno ng sect, ano ang karapatan niyang parusahan ang mga tao ng ibang sects? Paulo, may problema ba sa utak mo? Kung dati pa iyon, kahit alam niyang may masamang balak si Paulo, hindi sana sinabi ni Yubi ang mga ganoong bagay. Gayunpaman, ngayong alam na niya na ang kabilang panig ay isang undercover agent mula sa Central, wala nang dapat ikatakot.
Dahil napunta ka na sa teritoryo ng aking Spirit Leaf Sect, natural lang na kailangan mong sundin ang mga patakaran ng aking Spirit Leaf Sect. Bukod pa rito, kayo ay dalawang mahihinang nilalang lamang na hindi man lang makikita sa publiko. Paanong hindi kayang harapin ng aking Panginoon, ang pinuno ng sect? Mayabang na sabi ni Paulo. Siyempre, alam niyang sina Terence at Woking ay may pambihirang lakas, ngunit ang kanyang pagkakaintindi ay batay lamang sa trial competition. Naisip niya na si Terence ay walang talo sa ilalim ng Gold Core Realm, at si Woking ay nasa Early Gold Core Realm lamang. Kailangan niyang humanga sa ganitong lakas, ngunit ang kanyang Panginoon, si Morris, ay nasa Perfected Gold Core Realm, at hindi pagmamalabas na sabihing mahina siya. Tiningnan ni Yubi at Woking ang lalaki na parang isang tanga matapos marinig iyon. Si Terence lang ang sumang-ayon sa kanya, napakamakatuwiran ang sinabi mo kaya wala akong masabi. Parehong umirap sina Yubi at Woking. Talaga bang nagkaroon ng oras si Terence para magbiro sa ganitong klaseng basura? Sila ang nawalan ng malay. Mabuti na lang at alam mo. Maghintay ka lang. Akala ni Paulo ay susuko na si Terence kaya't mayabang na humarap, ngunit huli na ang lahat para magsisi. Sa banal na Leaf Hall, sina Morris at ang iba pang mga matatandang nasa matataas na antas ay nagtipon, naghihintay sa magandang balita ni Paulo. Gayunpaman, pagkatapos magulat ni Paulo, ang kanilang mga mukha ay naging pangit. Sumusobra ka na. Biglang hinampes ni Morris ang mesa, dahilan para maging pulbos ang malaking mesa ng komperensya. Isang hakbang na lang ang kailangan niya para makarating sa bagong Soul Realm. Ngayon, ang tanging nasa isip niya ay makuha ang Spirit Sense Grass para lalong mapahusay ang kanyang Spirit Sense. Sa ganitong paraan, hindi lang siya maaaring maging pinakamakapangyarihang master sa Golden Core Stage ng sinaunang Martial World, kundi makapaglatag din ng magandang pundasyon para makarating sa bagong Soul Realm. Sa proseso ng pagpasok sa bagong Soul Realm, hinding-hindi niya bibitawan ang kahit kaunting kumpiyansa. Malinaw na hindi nila pinapansin ang Master at ang ating Leaf Spirit Sect, lalo na si Yubi na hayagang nakikipagsabuatan sa isang tagalabas at sinisira ang reputasyon ng sect. Sa opinyon ng disipulong ito, dapat silang parusahan ng mabigat. Kung hindi, kung lalaganap ang bagay na ito, magiging katatawanan sila sa mundo ng tunggalian. Sinamantala ni Paulo ang pagkakataon upang maghasik ng alitan. Walang anumang pagtutol ang iba sa kanyang mga salita, ngunit may isang taong biglang tumayo. Isa siyang lalaking nasa katanghaliang gulang na may puting-puting buhok. Mukha siyang payat at mahina, parang isang may sakit na multo na hindi makatiis sa hangin at ulan. Gayunpaman, walang sinuman sa kasalukuyan ang nangahas na hamakin siya, kahit si Morris, ang pinuno ng sekta. Ang lalaking ito ay si Toby, isang kapwa disipulo ni Morris. Kasabay nito, siya rin ang nag-iisa sa sekta ng espiritu ng Yen na nakarating sa perpektong ginintoang kaharian. Sabi mo may karelasyon si Yubi sa isang tagalabas. Tumagos ang malamig na mga mata ni Toby sa puso ni Paulo, at hindi niya namamalayang napaatras siya ng ilang hakbang. Dapat malaman na mayroon siyang ibang pagkakakilanlan, at iyon ay ang Panginoon ni Yubi. Kung hindi dahil sa malakas na suporta ni Toby, hindi sana ganoon kadaling natanggap ni Yubi ang posisyon ng senior sister. Gayunpaman, bago ang araw na ito, si Toby ay nasa isang saradong cultivation, kaya hindi niya alam kung ano ang nangyari. Hindi niya alam na ang kanyang disipulo ay nakakulong at nadungisan pa dahil sa espiritual na damo. Ito. Nakita ko mismo, mag-isa lang siya kasama si Terence sa isang kwarto, at punit-punit ang mga damit niya, at nagtago pa siya sa kama. Ano pa kaya iyon kung hindi ang hindi pakikipagtalik? Itinuwid ni Paulo ang kanyang batok at sinabing, tawagin mo si Yorkir at harapin mo siya ng harapan. Kung nagsisinungaling siya, pwede mong ihanda ang testamento mo. Malamig na singgal ni Toby, at ang tono niya ay labis na mapang-uyam. Si Yubi lang ang direktang disipulo sa ilalim ng kanyang pamumuno, at kilala siya sa pagiging mapagtanggol sa kanyang mga disipulo. Dahil sa kanyang espesyal na pagkakakilanlan at makapangyarihang lakas, bukod pa kay Paulo, kahit si Morris, ang kanyang nakatatandang kapatid na pinuno ng sekta, ay walang magagawa sa kanya. Guro. Sa sobrang takot ni Paulo ay namanhid ang kanyang anit. Nakatingin lang siya kay Morris para humingi ng tulong.
Kung talagang gusto siyang patayin ni Toby, wala siyang magagawa maliban na lang kung lalabas si Morris para pigilan siya. Sa kasamaang palad, si Toby ay isang kilalang manggugulo. Ayaw ni Morris na makipaglaban sa junior brother na ito maliban na lang kung wala na siyang ibang pagpipilian. Ngunit muli, si Paulo ay ang kanyang direktang disipulo, kaya hindi niya ito maaaring baliwalain na lang. Junior Marshall brother, huwag kang padalos-dalos. Dahil ganito ang sitwasyon, Ming Chong, kunin mo ang command token at dalhin mo rito si Yubi para sa isang harapang komprontasyon. Malalaman natin pagdating ng panahon, sabi ni Morris. Kung totoo ang kaso ni Go, kahit wala siyang ginawa, malamang lilinisin ni Toby ang sekta. Gayunpaman, kung ang bagay na ito ay gawa-gawa lamang ni Paulo, kasalanan lamang ito ni Paulo. Tutal, isa lamang siyang walang kwentang disipulo, na walang gaanong halaga sa paningin ni Morris. Paano kung siya ay mapatay? Oo. Hindi nang ahas na magantala si Paulo, dali-dali niyang kinuha ang token at pinuntahan si Yubi. Nakita na niya mismo ang eksenang iyon, at buong tiwala siya sa ilegal na relasyon ni na Yubi at Terence. Hindi naman siya masyadong natarante sa oras na ito, pero bago siya umalis, lumingon muna siya at nagtanong, Guro, kumusta naman sina Terence at Woking? Ang Blackwater Formation ay isang primera klaseng trapong formation. Kahit ang isang ordinaryong bago silang na Soul Old Monster ay hindi makakalabas sa formation. Hayaan silang mamatay sa loob. Malamig na sanggal ni Morris. Determinado siyang makuha ang spiritual herb sa pagkakataong ito, ngunit hindi niya inaasahan na ganito ang kalalabasan. Hindi niya maiwasang magalit. Gayunpaman, bilang sect master, hindi niya papatayin ng madali ang isang dayuhang disipulo, dahil ito ay isang pampublikong pagkakasala, kaya maaari na rin niya itong ikulong hanggang sa huli. Di nagtagal, inakay ni Paulo si Yubi. Nang makita ni Yubi si Toby, agad itong natuwa at mabilis na binati ito, Guro, lumabas ka na. Yubi, ikaw. Gusto sanang magtanong ni Toby tungkol kay Gohi, pero nang makita niya ang mahinang aura ni Yubi, napakurap ang mga mata niya at gulat na sinabi, nagtagumpay ka na bang makarating sa Golden Core Stage? Nasa tugatog pa rin siya ng Early Ores Core Stage. 5,377. Nagkagulo ang mga tao. Hindi sinasadyang ilabas ni Yubi ang kanyang aura, kaya walang sino man, kasama na si Morris, ang nakapansin sa pagbabago sa kanyang katawan. Tanging si Toby, ang kanyang Panginoon na nakakakilala sa kanya ng husto, ang nakapansin nito sa isang sulyap. Natigilan sina Morris at ang iba pa. Hindi lang niya naabot ang Gold Core Realm, kundi naging peak early Gold Core Realm expert din siya. Ano ba ang nangyayari? Matalino si Master. Nagkaroon ako ng mabuting kaibigan noong naglalakbay ako sa sekular na mundo. Kung wala siya, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon, tapat na sabi ni Yubi. Dahil sa kanyang talento, ang pag-abot sa Golden Core Stage ay usapin lamang ng oras, ngunit kung hindi dahil kay Terence, aabutin sana siya ng 3 hanggang 5 taon, at hindi niya makakarating sa tugatog ng maagang Golden Core Stage ng isang beses lang. Oh! Mayroon ba talagang kahangahangang tao? Hindi maiwasan ni Toby na magulat. Alam niyang hindi kailanman nagsisinungaling si Yubi. Sa mas tumpak na pag-iisip, kinamumuhian niyang magsinungaling. Mayroon talagang isang taong makakatulong sa kanya na makarating sa Golden Core Stage sa napakaikling panahon. Higit sa lahat, nakadalawang antas na siya. Sino ang taong ito? Sa sandaling ito, napangisi si Paulo, hehe, hindi si Terence ang tinutukoy mo, di ba? Hindi nakakapagtaka na handa kang maging kabit niya, mapapatawad naman talaga yan. Ang pakikipagtalik sa isang tao ay maaaring makasira sa jindan at makapataas ng 2 antas, kahit sino pa man iyon, maaantig sila, di ba? Anong sinabi mo? Agad na kumunat ang noo ni Yubi nang marinig ito. Nag-aarte ka ba? Nagkukunwari ka pa rin ba sa oras na ito? May kahulugan ba iyon? Nakita ko mismo ng sarili kong mga mata na nagtatago ka sa ilalim ng kumot, at ang mga damit mo ay punit-punit at sira-sira sa lupa. Tuyong kahoy ang nagtagpo ng apoy, kayong dalawa ay nagkakasiyahan. Sarkastiko na sabi ni Paulo. Yubi, totoo ba ito? Tanong ni Toby sa malalim na boses.
Bagamat naniniwala siya sa karakter ng kanyang disipulo, gaya ng sinabi ni Paulo, kung si Yubi ay nagbayad ng sapat na halaga, bakit niya ito tutulungan na makarating sa Golden Core stage ng walang dahilan? Ang mga kinakailang resources ay hindi dapat pag-usapan. Kahit siya, bilang kanyang master, na nasa Great Circle ng Golden Core stage, ay maaaring hindi kayang bayaran ito. Bago pa man makapagsalita si Yubi, nakabuo na ng conclusion si Morris, mukhang totoo nga. Kung tama ang pagkakatanda ko, hindi mo naman suot ang mga damit na ito bago ka pumasok, di ba? Tumango ang iba pang mga nakatataas at matatanda. Si Yubi ay kasalukuyang nakasuot ng damit ng sekular na mundo. Sa maliit na Jiangho noong sinaunang panahon, masasabing isa siyang anomalya. Imposibleng hindi nila siya mapansin kahit na gusto nila. Namula ang mukha ni Yubi, na isang pambihirang pangyayari. Gaano man siya kaitigas, imposibleng sabihin niya na nagpalit na siya ng damit sa publiko. Ang tanging nasagot niya lang ay, hindi naintindihan ng tiyuhin ng pinuno ng sekta na si Marshall. Totoo ang pagpapalit ng damit ng disipulo, ngunit hindi ito nangangahulugan na may ginawang kaiyahiya ang disipulo. Ang bagay na ito ay masasaksihan ng langit at lupa. Nakipagtalik ka na at wala ka pang ginawang nakakahiya. Hehe, bihira lang ito. Buo ang paniniwala ni Paulo na hindi mapapatunayan ni Yubi ang kanyang kawalang kasalanan hanggat hindi niya ito binibitawan. Hindi niya malilinis ang kanyang pangalan kahit tumalon pa siya sa Yellow River. Ikaw. Galit na galit si Yubi, ngunit hindi niya talaga alam kung paano patunayan ang kanyang kawalang kasalanan. Sa harap ng mga kaina hinalang mata ni Morris at ng iba pa, hindi niya maiwasang makaramdam ng kawalan ng kakayahan. Hindi niya maaaring kusang loob na humingi ng kumpirmasyon sa isang tao kung siya ay birhen pa rin, hindi ba? Sa sandaling iyon, isang mahinang boses ang biglang pumasok sa banal na leaf hall mula sa pasukan. Nakakatuwa talaga ang sekta ng spirit leaf ninyo. Isa lang itong set ng damit na ibinigay ko sa inyo, pero napakahigpit ninyo talaga sa kung anong klaseng damit ang isinusuot ng mga babaeng disipulo. Gaano ba kayo kalaya, mga nakatataas? Sino ang nandyan? Sabay-sabay na nagulat sina Morris at ang iba pa. Napakarami nilang Golden Core Stage Cultivator, pero hindi nila napansin ang 2 taong nakatayo sa pinto. Kung hindi lang yumangay ang 2 tao kundi palihim na naglunsad ng isang palihim na pag-atake, maaaring ang ilan sa kanila ay naging mga bangkay na. Walang iba kundi sina Terence at Woking. Biglang dinala rito si Yubi, at hindi kailangan ng isang henyo para malaman na may gustong manakit sa kanya. Natural lang, hindi basta uupo lang si Terence at walang gagawin, at walang pag-aalinlangan siyang lumabas sa Porma Sayon kasama si Woking. Bagamat malakas ang Porma Sayon ng itim na tubig, hindi ito sapat para harapin siya na nasa yugto ng Profound. Tutal, ang pormasyong ito ay magagamit lamang laban sa mga ordinaryong halimaw sa yugto ng nascent soul mula pa sa simula. Ito na ang limitasyon. Walang konsepto ng yugto ng Profound. Kinulong mo kami, hindi mo ba alam kung sino kami? Lumapit si Terence kay Yubi at tiningnan siya, sinasabing huwag mag-alala. Si Terence. Si Woking. Kumunataluan ni Morris habang lumingon at tinitigan si Paulo. Anong nangyayari? Hindi ko alam. Naguluhan din si Paulo at mabilis na nagpaliwanag, isang command token lang ang mayroon ng disipulong ito. Ngayon lang, noong inilabas ko si Yubi, naging maayos ang lahat. Malinaw na nakulong pa rin silang 2 sa loob ng Blackwater Array. Maaari kayang may natuklasan si Yubi na butas sa Blackwater Array at palihim na sinabi sa kanila. Kahit na kailangan niyang umiwas sa kanyang responsibilidad, ibubuhos pa rin niya ang maruming tubig kay Yubi. Maayos na ipinaliwanag ni Paulo sa lahat kung ano ang tinatawag na tunay na karakter ng isang kontrabida. Bobo ka ba? Kung alam lang niya ang mga depekto sa Porma Sayon, matagal na sana niya itong isiniwalat. Bakit pa siya maghihintay hanggang ngayon? Tiningnan ni Terence ang lalaki na parang tanga. Ang tapang mo. Pumasok ka ng walang pakundangan sa pinagbabawal na lugar ng sekta natin at nang ahas kang maging walang prinsipyo. Sa tingin mo ba talaga ay hindi kita parurusahan? Galit na galit si Morris. Ayaw niyang gumawa ng kahit ano kina Terence at Terence dahil sila ay mga outer disciples.
Hindi maganda kung malaman ng mga tao na inatake nila sina Terence at Terence nang hindi nakukuha ang spirit grass. Gusto lang niya silang hayaang mabuhay at mamatay, pero iba na ngayon. Masama na ang loob niya nang wala ang spirit grass, at ngayong walang takot na kumikilos si Terence, hindi ba't itinuturing siyang pangit sa paningin. Kahit pa magsalita ng sarkastiko ang mga tao, tiyak na magdurusa ang arrogant niyang ito ngayon. Ang ingay-ingay mo. Sinabi ko bang pwede kang magsalita? Tila casual na nakipagkamay si Terence sa kanya, at si Morris, na galit na sa kahihiyan, ay biglang tumahimik na parang demonyo. Yumuko siya at hindi na nagsalita. Naguluhan ang lahat ng matatanda, hindi nila maintindihan ang nangyayari, pero ang mga sinabi ni Terence ay nagpatahimik kay Morris ng napakadali. Naguluhan silang lahat, hindi naman ganoon kabait ang pinuno ng sekta, di ba? Sino ba naman ang lalaking ito? Tila si Toby lang ang nakapansin ng kung ano, at tumingin siya kay Terence ng may gulat at galit. Magsasalita na sana siya nang umiling si Yubi sa kanya, kaya nilunok niya ang mga salita at naghintay. Alam na alam ni Toby na halos kapantay ng lakas ni Morris ang sa kanya. Kung hindi si Morris ang kalaban ni Terence, kahit gamitin niya ang lahat ng lakas niya, wala itong silbi. Sa sandaling ito, hahayaan na lang niya ang kalaban niya na gawin ang anumang gusto niya. 5,378. Sige, magpupulong ako para sa inyo para pag-usapan ang isyu ng Tridor sa inyong Spirit Leaf Sect. Natural na pumalit si Terence sa pagsasalita, ang natural na aura ng isang nakatataas mula sa kanyang katawan ay nagpabilis ng tibok ng puso ng lahat. Hindi ito isang tunay na banta, ngunit ikinatakot ito ng mga tao mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso, hindi nang ahas na tingnan ito ng direkta. Ang problema ng Tridor. Natigilan si Toby nang marinig ito. Siya lang ang may lakas ng loob na magsalita. Agad siyang sumimangot at nagtanong, sino ang tinatawag mong Tridor? Siyempre, ang Tridor na tinutukoy ko ay siya. Itinuro ni Terence si Paulo, ang lalaking ito ay palihim na sinuhulan ni Jianfeng, at ngayon ay siya na ang alipin ni Jianfeng. Sa ngayon, ayaw niyang ibunyag ang impormasyon ng Central. Una, natatakot siyang maalerto ang kalaban. Pangalawa, natatakot siyang magdulot ito ng labis na pagkabigla sa sinaunang alliance at magdulot ng kaguluhan sa buong maliit na mundo ng sinaunang martial arts. Magbibigay iyon kay Central ng pagkakataong samantalahin ito. Unti-unti niya lang itong maibubunyag. Pagkasabi niya ng mga salitang iyon, biglang natuon ang tingin ng lahat kay Paulo. Lahat sila ay may kaina-hinalang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tutal, hindi naman sila mga tanga. Medyo kakaiba nga ang kinikilos ni Paulo simula nang bumalik siya mula sa sekular na mundo. Hindi sana siya nagtatalon-talon para manggulo noon. May problema ba talaga ang lalaking ito? Wala kang sinasabing kalokohan. Nalilito pa rin si Paulo, ngunit nang marinig niya ito, mabilis siyang sumagot, wala akong relasyon kay Jianfeng, paano ako magiging alipin niya? Malinaw na ikaw ang may bawal na relasyon kay Yubi, na gumagawa ng mga paninirang puri at sinusubukang gumanti. Guro, mga matatanda, huwag kayong maniwala sa walang hiyang ito, sinusubukan niyang guluhin ang ating dalawa. Muling ibinaling ng lahat ang kanilang mga mata kay Terence na may kaina-hinalang mga mata. Kung ikukumpara kay Paulo, si Terence, isang tagalabas na may hindi kilalang pinagmulan, ay tila may mas malaking problema. May ebidensya ka ba? Tanong ni Toby nang nakakunot ang noo. Dati, matiigang hahanap sana ng ebidensya si Terence para sa kanila, pero wala siya sa mood ngayon. Humarap siya kay Woking, iiwan ko na sa iyo. Kung hindi niya aaminin, patayin mo na lang siya. Natulala ang lahat nang marinig nila ito. Ito ay sekta ng Spirit Leaf. Hindi ba't masyadong mapangasar ang lalaking ito? Sa teritoryo ng Spirit Leaf Sect, nang harapin niya si Paulo, ang pangalawang ranggong nangungunang disipulo ng Spirit Leaf Sect, hindi man lang ginamit ng lalaking ito ang pinakasimpleng ebidensya at direktang gustong patayin ito. Sino ba siya sa akala niya? Hindi ka ba sumusobra sa pang-aapi mo? Hindi na nakatiis si Toby. Kahit na siya ang amo ni Yubi at kakampi ni Yubi, isa pa rin siya sa mga nakatataas sa sekta. Hindi niya matiis ang pagsampal sa mukha ni Terence. Tama iyan. Sino ka ba sa akala mo? Paano ka nang ahas na pumunta rito at magbigay ng mga utos?
Galit na tumayo ang isa pang nakatatandang elder. Ang pangalan niya ay Hogan, isang master sa tugatog ng huling bahagi ng Gold Core Realm. Ang kanyang lakas at katayuan ay pangalawa lamang kina Morris at Toby. Siya ay mainitin ang ulo at isang malayong kamag-anak ni Paulo, kaya siya ay itinuturing na pangalawang taga-suporta ni Paulo. Sa hindi malamang dahilan, walang sinabi si Morris, at si Paulo ay pinagbabantaan sa publiko. Si Hogan, ang pangalawang taga-suporta, ay tanging pagpapakitang gilas lamang ang nagawa. Siyempre, sa paningin ni Hogan, sina Terence at Terence ay naghahanap lamang ng kamatayan, at ito ay isang magandang pagkakataon upang magpasikat. Hindi siya sinagot ni Terence, at ganoon din si Woking. Tutal, wala naman siyang ugali na magsalita ng walang katuturan. Nang makita ito, agad niyang ipinakita ang kanyang ice aura at idiniin si Hogan. Wala man lang oras si Hogan para gumanti. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban at napilitan siyang lumuhad agad. Isang bagong silang na halimaw na matandang kaluluwa. Natigilan si Hogan, at nagulat sina Toby at ang iba pa. Ito ang punong himpilan ng sekta ng Spirit Leaf, kung tutuusin. Bago ito, sina Terence at Woking ay nanliligaw lamang ng kamatayan. Paano kung si Woking ay isang kinikilalang super genius? Nasa early golden core stage pa lamang siya. Sa pinakamataas, makakarating siya sa rurok ng early golden core stage. Paano? Sino ang mag-aakala na hindi lang siya umangat ng isang antas, kundi direkta rin siyang umangat sa nascent soul stage? Ano ang dapat niyang gawin? Sa harap ng isang bagong silang na halimaw na may kaluluwa, para silang papel. Hindi nakakapagtaka na si Terence ay napaka-arrogant. Talagang may kumpiyansa siya. Lahat ng nakatatandang miyembro ng sekta ng Yes Spirit ay natakot ng husto, kasama na si Toby. Si Hogan naman, na nakaluhod sa lupa, ay hindi man lang naglakas loob na itaas ang kanyang ulo, dahil sa takot na makipagtitigan sa kabilang panig. Kung hindi sinasadyang magalit ang kabilang panig, mamamatay na siya. Agad na napunta ang mga mata ni Woking kay Paulo. Ayon sa mga tagubilin ni Terence, kung tatanggi ang lalaking ito na aminin ito, maaari siyang maging bangkay. Dahil tuluyan na nilang pinutol ang relasyon nila ni Central, hindi na mahalaga kung mapatay pa nila ang walang kwentang pyesa ng chess na ito. Huwag! Huwag kang lumapit pa! Sa sobrang takot ni Paulo ay nanlambot ang kanyang mga binti. Hindi niya inakala na magkakaroon siya ng ganitong araw. Napilitan siyang mapunta sa ganitong sitwasyon sa punong himpilan ng sekta ng Spirit Leaf. Ayon sa ugali ng kabilang panig, kung maglalakas loob siyang tumanggi, maaari talaga siyang maging bangkay. Mabubuhay o mamatay, ikaw ang pipili, walang ekspresyong sabi ni Woking. Ako. Baliw na mura ni Paulo sa kanyang puso. Sa ngayon, ang tanging paraan para mabuhay ay ang aminin na isa siyang especially iya. Gayunpaman, kung gagawin niya iyon, hahayaan ba siyang makatakas ng mga tao mula sa sekta ng mga espiritu ng Ye? Sa huli, mamamatay pa rin siya. Nakakalungkot na malinaw na walang oras si Woking para mag-isip ng ganito karami para sa kanya. Nang makita ang pag-aalangan sa mukha ni Paulo, agad niya itong binalot ng kanyang napakalamig na aura. Gamit ang lakas ni Paulo, hindi na niya kailangang kumilos pa. Magyayelo siyang parang popsicle sa isang kisap mata. Guru, iligtas mo ako. Tio Marshall, iligtas mo ako. Biglang naramdaman ni Paulo na parang nahulog siya sa isang silong ng yelo. Sa sobrang pagkabalisa niya ay napasigaw siya, ngunit ang mga nakatataas sa sekta ng Leaf Spirit ay nagkunwaring hindi siya naririnig. Isang biro, paano sila maglalakas loob na maging mapangahas sa harap ni Woking, isang bagong silang na halimaw sa soul stage. Kung gayon, mamatay ka, ibinigay ni Woking ang kanyang huling hatol na kamatayan. Hindi. Kung maglalakas loob kang patayin ako, tiyak na mas malala pa ang mamamatay ka kaysa sa akin. Ipaghihiganti ako ni Jianfeng. Sigaw ni Paulo habang nagpupumiglas siya sa huling pagkakataon. Tama si Terence, hindi na ang doktor ang amo niya, kundi si Jianfeng. Para maipakita ang kahalagahang ibinibigay niya kay Jianfeng, itinagana ng doktor na nakasalamin ang ilan sa kanyang mga especially iya sa pangalan ng kabilang panig, habang siya mismo ay nagbigay pansin lamang sa ilang matataas na uri ng puwersang pang-combat, kabilang si Jianfeng.
Hindi na kailangang magambala ng isang maliit na figure tulad ni Paulo. Matapos niyang isigaw iyon, ipinikit ni Paulo ang kanyang mga mata at hinintay ang kanyang kamatayan. Gayunpaman, matapos maghintay ng may takot at kaba ng ilang sandali, napagtanto niya na ang nakapandidiring lamig na bumabalot sa kanya ay biglang nawala. Talagang pinakawalan siya ni Woking. Hindi napigilan ni Terence ang mapangiti sa kahinahinalang ekspresyon sa mukha nito. Dahil inamin mo na isa kang especially iya mula sa tuktok ng snow sword, bakit kita papatayin? Ipapaubaya ko na sa sekta mo na may spirit leaf ang paglilinis ng sekta. 5,379. Habang nagsasalita siya, pinakawalan ni Terence ang kaluluwa ni Morris. Ang dahilan kung bakit tumigil sa paggalaw ang lalaking ito ay dahil kinuha ng kamay niyang umaagaw ng kaluluwa ang kaluluwa niya. Ngayong nakabalik na sa dati ang kaluluwa niya, napuno ng gulat ang mukha ni Morris. Masyadong nakakatakot ang naranasan niya. Ayaw niyang maranasan muli ang pakiramdam na ang buhay at kamatayan niya ay nasa kamay ni Terence. Kayo na ang bahala sa traidor na ito ng kayo-kayo lang. Hindi ako makikialam, mahinang sabi ni Terence. Bueno. Nag-alangan si Morris. Si Paulo ay ang kanyang direktang disipulo, at hindi niya ito pababayaan maliban na lang kung talagang kinakailangan. Ngunit ngayong hayagang inamin ni Paulo ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang especially iya, lalo na kina Terence at Woking, ang dalawang hindi maintindihang lalaking ito, na pinagmamasdan siyang may pag-iimbot, hindi na siya nang ahas na gumawa ng anumang panlilinlang sa oras na ito. Ang tanging nasabi niya lang ay, mga kasama. Kunin ninyo si Paulo, ang traidor na ito, at pag-uusapan natin ang tiyak na parusa mamaya. Walang gaanong opinyon si Terence tungkol dito. Isinama niya lamang si Paulo upang tulungan si Yubi na makaahon sa sitwasyong ito. Wala siyang pakialam sa buhay o kamatayan ni Paulo. Bukod pa rito, mula sa pananaw ng sekta ng Spirit Leaf, kahit na nakasusuklam ang matuklasan ang isang traidor, hindi nila siya basta-basta maaaring patayin ng direkta. Marami pa ring bagay na kailangang linawin. Halimbawa, bakit gustong suhulan ni Janpeng si Paulo? Habang nakatingin sa malungkot na si Paulo na dinadala palayo, sumulyap si Terence kay Morris at sa iba pa, mayroon pa bang naniniwala sa paninira ni Paulo kay Miss Doreen? Hindi, nagbibiro ka siguro. Paano namin paniniwalaan ang mga salita ng isang traidor? Mabilis nang umiti si Morris nang may paghingi ng tawad at ibinaba ang kanyang poster. Maaaring natatakot ang iba kay Woking, ang bagong silang na halimaw na soul old, ngunit sa kanyang paningin, si Terence ang pinaka-nakakatakot na nilalang. Ang lalaking ito ay tiyak na mas nakakatakot kaysa sa mga ordinaryong bagong silang na soul old monster. Ganoon ba? Paano naman ang damong may spirit sense? Tinaas ni Terence ang isang kilay. Pinagpapawisan sina Morris at ang iba pa. Naalala nila kung paano nila hiniling kina Terence at Woking ang spiritual sense grass, at ang kanilang mga puso ay napuno ng mga sumpa. Ngayong naisip nila ito, hinahanap lang nila ang kamatayan. Ang kayamanang tulad ng damo ng kamalayan ay natural na pagmamay-ari ng mga may kakayahan. Tanging ang mga taong may lakas na tulad mo ang may karapatang magkaroon nito. Bastos kami noon. Sa ngalan ng sekta ng Spirit Leaf, taos puso kaming humihingi ng paumanhin sa iyo. Nagmamadaling sumagot si Morris nang may malaking paggalang. Sumulyap si Terence kay Yubi. Nandito siya para bumisita sa isang kaibigan, at nasa kay Yubi ang desisyon kung gagamitin niya ito bilang dahilan para maghiganti. Kung tungkol sa kanyang sarili, wala naman talaga siyang pakialam. Sa kanyang antas, hindi niya iisipin ang ganoong kaliit na bagay, at wala ring pakialam si Woking. Sumagot si Yubi nang may nagmamakaawang tingin. Marami na siyang pinagdaanan sa panahong ito, ngunit mayroon pa rin siyang malalim na damdamin para sa Leaf Spirit Sect. Dahil ang pangunahing salarin, si Paulo, ay nahuli na, dito na matatapos ang usapin. Kung hindi, ang mga matatalo ay ang Leaf Spirit Sect. Sige, alang-alang kay Miss Doreen, tatanggapin ko muna ang iyong hindi tapat na paghingi ng tawad. Gayunpaman, prangka muna ako. Hindi ako mainitin ang ulo. Kung may susunod pa, hindi ako magiging madaling kausapin. Sinamantala ni Terence ang pagkakataon para ipaalam sa lahat.
Sa ganitong paraan, mag-iisip ng mabuti sina Morris at ang iba pa kung gusto nilang makaganti kay Yubi pagkatapos nito. Oo, oo, oo. Salamat sa iyong kagandahang loob, Senior. Lubos kaming nagpapasalamat. Hindi nang ahas si Morris na makipagtalo. Bagamat isa siyang pinuno ng sekta, at manipis lamang ang linya sa pagitan ng isang peak stage golden core at isang bagong silang na soul old monster, ang manipis na linyang ito ay nangangahulugan na wala siyang karapatang magsalita sa harap ni na Terence at Woking. Maaari nila siyang patayin sa isang iglap lang, kaya ano ang magagawa niya? Ang tanging nasa isip ni Morris ngayon ay ang mapaalis sina Terence at Woking dito sa lalong madaling panahon. Sa pagkakataong ito, itinoon niya ang kanyang pansin sa kanilang dalawa para sa espiritual na damo sa ilalim ng udyok ni Paulo. Ngayon, madaling imbitahan ang isang Diyos, ngunit mahirap itong paalisan. Ito ay isang klasikong kaso ng pagsakay sa isang tigre at hindi pagbaba. Ang mahalagang punto ay hindi siya direktang makapagpaalam sa panauhin. Umikot ang kanyang mga mata at nagmamadaling sinabi, parehong masters ang dalawang senior. Mahinang-mahina kami at hindi ka namin mabati ng maayos. Bakit hindi ko nalang iulat ito sa Grand Elder ng aming sekta at ipatawag siya para salubungin ka? Batas ng Jiangho para sa isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage na lumabas at aliwin ang isang bagong silang na matandang halimaw sa Soul Stage. Makatuwiran lang na imungkahi niya ito. Kahit papaano ay maiiwasan niya ang pagiging api ng mag-isa. Kung hindi, magiging lubhang nakaka-stress ang makipag-usap sa kanya at sa mga high-level na Jindan stage cultivator na naruroon. Kung ano ang gusto mo. Kumaway si Terence nang walang pag-aalinlangan. Hindi siya interesado sa Grand Elder mismo, ngunit dahil nandito siya, hindi mahalaga kung makakasalubong niya ang Grand Elder sa daan. Makakatulong din ito kay Yubi na magkaroon ng kaunting mukha. Sige, sige. Sandali lang po, mga senior. Ire-report ko po ito sa Grand Elder. Nagmamadaling umalis si Morris. Sa lohikal na pagsasalita, kahit na gusto niyang humingi ng mga tagubilin sa Grand Elder, hindi na niya kailangang pumunta ng personal. Gayunpaman, wala na siyang mahihiling pa. Tutal, si Paulo ang kanyang direktang disipulo, at kahit na si Paulo ang nag-udyok sa spiritual sense grass, ito ay pangunahing sarili niyang ideya. Hindi na siya nang ahas na manatili sa harap ni na Terence at Woking kahit isang segundo pa dahil masyadong malakas ang pressure. Ilang sandali pa, isang matandang lalaking nakaberde ang pumasok sa banal na palasyo ng dahon, kasama si Morris. Nakatago ang kanyang aura, ngunit nagbigay ito sa mga tao ng pakiramdam na ito ay walang hanggan. Lahat ng matataas na opisyal ng sekta ng espiritu ng dahon, kabilang sina Toby at Yubi, ay dali-daling bumati sa kanya ng sabay-sabay. Walang duda, ito ang Grand Elder ng sekta ng espiritu ng dahon, si Elvas. Hindi lamang siya ang dakilang kataas-taasang nakatatanda kundi siya rin ang Panginoon ni na Morris at Toby. Sa madaling salita, siya ang dakilang guro ni Yubi. Dalawang kapwa dawista ang bumisita, hindi ka tinanggap ng matandang ito, patawarin mo ako. Ikinuyom ni Elvas ang kanyang mga kamay bilang pagbati at ngumiti. Nasa estado siya ng bahagyang pag-iisa sa loob ng maraming taon. Kung hindi nangyari ang ganoong bagay, hindi sana siya nagpakita. Tiningnan siya ni Woking nang may masusing tingin. Medyo mas malakas siya kaysa sa kanya, nasa kalagitnaan ng yugto ng bagong soul realm. Gayunpaman, halata na may mga nakatagong pinsala ang lalaking ito. Hindi malalaman ng mga ordinaryong tao, ngunit hindi ito maiiwasan sa obserbasyon ng isang eksperto na nasa tugatog ng maagang yugto ng bagong soul realm. Walang anuman. Para sa 2 taong walang kaugnayan sa amin, kailangan ka naming abalahin para makalabas kahit na may mga pinsala ka. Naku, bastos kami, mahinang sabi ni Terence. Malabo lang na nasabi ni Woking na may mga nakatagong pinsala ang kabilang panig, ngunit direkta niyang nasabi na hindi pangkaraniwan ang mga pinsala ng kabilang panig. Ang malalim na aura na pinigilan ng kabilang panig ay malinaw na may bakas ng paglihis ng chi. Mukhang hindi gaanong magaan ang reaksyon noong panahong iyon, at malamang ay matagal na itong naantala, at hindi pa rin nakakabawi. 5,400. Ang pagsasanay ay parang pagsagwa ng bangka laban sa agos, mahuhuli siya kung hindi siya uusad. Alam ni Terence ang ibig sabihin ng matagal na paggaling ng isang tao.
Bagamat ang Grand Elder ng Leaf Spirit Sect na ito ay isa pa ring napakahusay na nilalang, kung magpapatuloy ito, hindi magtatagal ay mahuhulog siya mula sa kanyang tuktok maliban na lang kung magkataon na hindi siya makakatagpo bago lumala ang sitwasyon. Mula sa isang partikular na pananaw, ang pagpapakita ni Terence ay isang himala. Sayang at walang plano si Terence na bigyan siya ng anumang espesyal na engkwentro. Si Elvis ang Grandmaster ni Yubi, at alang-alang kay Yubi, kahit papaano ay magpapakita sana ng kaunting kabaitan si Terence, ngunit iyon ay sa kondisyon na magustuhan niya ang kabilang panig. Pero ngayon, dahil sa sitwasyon ni Yubi, halos walang sinuman sa buong sekta ng Leaf Spirit ang makakaagaw ng atensyon ni Terence, kasama na ang Grand Elder na si Elvis. Hindi naniniwala si Terence na walang alam ang matandang ito tungkol sa pagpilit kay Yubi na gamitin ang consciousness grass. Ang palihim na kinikilalang saloobin ni Elvis ay kailangan niyang bayaran ang katumbas na halaga. Siyempre, alang-alang kay Yubi, hindi siya bibigyan ni Terence ng anumang karagdagang parusa. Kung hindi, kahit na ang kalaban ay isang nasa kalagitnaang yugto ng bagong soul practitioner, hindi siya makakalaban. Walang pakialam ang panig ni Terence, habang natatakot naman ang panig ni Elvis. Tutal, sa kasalukuyang kalagayan niya, si Woking, na nasa tugatog ng maagang yugto ng nascent soul, ay sapat na para pahirapan siya. Kung ay didagdag pa nila si Terence, na hindi niya gaanong kilala, wala siyang pagkakataong manalo kung maglalaban sila. Dahil sa naging reaksyon ng magkabilang panig, mabilis na nanlamig ang paligid pagkatapos ng ilang maiikling salita. Si Elvis ay kapareho ni Morris. Ang pinakamahalagang bagay sa paningin niya ay ang paalisin sina Terence at Woking sa lalong madaling panahon, kung hindi ay palagi siyang mag-aalala. Dahil wala nang iba, aalis na ako. Hindi naman si Terence ang taong walang pakialam. Alam niyang nakamit na niya ang kanyang layunin na tulungan si Yubi na lumago, at ang pananatili pa rito ay magiging kasing sama na lamang nang hindi niya ito magagawa. Agad niyang tinawagan si Woking at naghanda ng umalis. Sige, mag-ingat kayo, mga kapwa Dawista. Patawarin ninyo ang matandang ito sa hindi ninyo pagpapalam. Nakahinga ng maluwag sina Elvis at ang iba pa. Sa sandaling ito, biglang tinawag siya ni Yubi. Sandali lang. Bihira kang pumunta rito ng malayo para makita ako, at makatagpo pa ng ganoong bagay. Bilang host, kahit papaano ay hayaan mo akong aliwin ka muna bago ka umalis, ha? Ito ba ay angkop? Sabi ni Terence habang nakatingin sa grupo. Nararapat lang, iyon ang dapat kong gawin. Nagmamadaling tumango sina Elvis at ang iba pa. Sa pagkakataong ito, pakiramdam nila ay nakaranas sila ng malaking kawalan. Hanggat hindi masyadong kalabisan ang kahilingan ni Yubi, papayag sila rito. Ang Rain Admiration Pavilion, isa sa maraming independenteng pavilion ng Leaf Spirit Sect. Bukod sa tahimik at eleganteng tanawin sa paligid nito, walang espesyal dito. Kung sasabihin nga, si Yubi ang may-ari nito. Bilang isang babae, gaano man kalaki ang ugali ng isang lalaki sa kanyang paraan ng paggawa ng mga bagay-bagay, hindi niya mababago ang malambot at sentimental na bahagi ng kanyang puso. Hindi gaanong ipinakita ito ni Yubi, ngunit sapat na ito upang makita ang ilang mga pahiwatig mula sa iba't ibang mga kaayusan sa pavilion ng paghanga sa ulan. Oy, akala ko nakatira ka sa iisang lugar namin. Medyo babero ka pa rin pala, gulat na lumingalinga si Terence. Sumulyap si Yubi sa kanya nang may nakatagong kapitan at mahinang sinabi, babae ako, okay. Maaari kayang sa paningin mo ay isa talaga siyang lalaking may dugong bakal. Hindi naman talaga ganoon, isa siyang matapang na babae. Tumawa si Terence, papalapit ng papalapit ang loob nila sa isa't isa sa bawat araw na lumilipes, at kung hindi, hindi sana siya nagbibiro ng ganoon. Tomboy. Kumunat ang noo ni Yubi. Sandali niyang naintindihan ang ibig sabihin ng salitang ito. Pagkatapos, biglang kumerbo ang sulok ng kanyang bibig. Sandali lang, magpapalit ako ng damit. Palitan mo ba ang damit ko? Nagulat si Terence, ngunit hindi siya binigyan ni Yubi ng pagkakataong magtanong. Tumalikod siya at pumunta sa kwarto, naghihintay mag-isa sa pavilion sa labas. Kung tungkol naman kay Woking, hindi siya sinundan nito, iniwan siya sa banal na Leaf Hall para aliwin siya ni Elvis at ng iba pa.
Kahit sino na may mga mata ay mahahalata na gustong aliwin ni Yubi si Terence ng mag-isa, at ang isang taong mataktika tulad ni Woking ay natural na hindi susunod at magiging third wheel. Pagkatapos ng isang oras na parang joystick, muling lumitaw si Yubi sa harap niya, at si Terence ay lubos na natulala. Sa totoo lang, walang espesyal sa kanya. Nakasuot lang siya ng simpleng damit na karaniwan sa sinaunang mundo ng pakikipaglaban. Gayunpaman, nang isuot niya ito kay Yubi, nagbigay siya ng kakaibang pakiramdam ng pag-ibig. Ito ay isang kakaibang pakiramdam ng pag-ibig na napakabihirang makita sa ibang mga babae. Ang purong kulay na damit na suot ni Yubi ay perpektong pinaghalo ang dalawang katangiang ito. Bagamat hindi naman masama ang kanyang hitsura sa ibang damit, lalo na sa secular na mundo ng damit pambabae na ibinigay sa kanya ni Terence, kinailangan niyang aminin na ang Yubi na nasa harap niya ay ang pinakamagandang si Yubi. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Terence ang tunay na pagkababae ng isang babae. Anong problema? Nakakailang ba? Hindi maiwasan ni Yubi na kabahan nang makita ang kakaibang ekspresyon ni Terence. Bihira siyang manamit ng ganito kaganda, kahit isang beses sa isang taon. Espesyal ang traito niya kay Terence ngayon. Hindi, maganda naman. Hindi mapigilan ni Terence ang pagkurot ng ilong niya ng alanganin. Palagi siyang napapaligiran ng magagandang babae, at ang kanyang resistensya sa magagandang babae ay umabot na sa antas ng Grandmaster. Karaniwan, hindi siya magiging ganito kamalabog, ngunit ang kasalukuyang hitsura ni Yubi ay ibang-iba na ngayon kumpara dati. Kahit sino ay magugulat dito, lalo na ang mga lalaking mainit ang dugo. Ganoon ba? Sa unang pagkakataon, namula ang mukha ni Yubi. Agad siyang lumingon at nagtimpla ng tsaa para pagtakpan ang kanyang kahihiyan. Ito ang emerald grass, nakakatimpla ko lang. Masarap itong tsaa na natatangi sa aming sekta ng Spirit Leaf at hindi mabibili sa labas. Subukan mo. One night stand. Naging kakaiba ang mukha ni Terence. Ano? Gayunpaman, hindi tumugon si Yubi. Wala lang yan. Namula si Terence, natutuwa siyang hindi alam ng babae ang ibig sabihin ng salita, kung hindi ay iisipin niyang nanliligaw ito. Kinuha niya ang tasa at humigop, kahit wala akong masyadong alam tungkol sa tsaa, ang tsaa mo ay talagang nag-iiwan ng walang katapusang lasa sa aking mga labi. Perpekto sana kung makakainom ako ng tsaa, titingnan ng lawa, at makikinig ng musika. Gusto mong makinig ng musika? Sumulyap si Yubi sa kanya bago naglakad papunta sa gilid at itinaas ang kurtina. Akala ni Terence ay isa lamang itong mesa, ngunit hindi niya inaasahan na may sitare pala sa ilalim ng kurtina. Umalangaw-ngaw ang malamyos na tunog ng sitara, at hindi napigilan ni Terence na mapangiti sa nakapokus na ekspresyon ni Yubi. Ang Yubi ngayon ay parang ibang-iba na tao. Hindi siya sanay, pero kailangan niyang aminin na si Yubi ay talagang may taglay na alindog ng isang klasikong diyosa. Kahit si Terence ay hindi maiwasang makaramdam ng kaunting kalasinggan, pero mas naguguluhan siya. Ano kaya ang ihip ng hangin ngayon? Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.